Wag mo na akong paiyak. Ikaw naman. Of course, number one, I was born in Dagupan. But I'm very grateful sa lahat ng Dagupenyo. Nakita ko kasi yung hirap din namin. Started with my grandfather and then yung tatay ko. Yung tatay ko, nakita ko din ang hirap niya eh. We have a small store. Tuwing may baha, andyan, kailangan iakyat yung mga benta para ma-save yung business. Pero, I'm very grateful and my family, buong family. Kasi hindi naman ganun magiging kalaki ang CSI without them. They patronize our store. Maliit pa. Until yung alam ko kasi yung hirap ng tatay ko. They patronize the small store. And then, when my father passed away, I started with the CSI. They continue to patronize the family business. Eh, kanino pa ako may utang na loob? Dagupan. And then, with the values na, sabi ko, tinuro sa amin ng parents namin. Sa bata pa kami, tinuturuan na kami maging matulungin. Pag may bata dyan na mahirap sa daan, walang pagkain, sasabihin ng nanay ko, kumuha ka ng pagkain, bigyan mo. So, those are the lessons and experience learned na nakaroon ng impact sa buhay namin. And then, naalala ko, nung pag meron yung mga nambabastos, sasabihin ng tatay ko, hayaan mo mga yan. Ang importante, may hanap buhay tayo, may pagkain tayo, huwag mo silang pansinin. Kailangan lang magtrabaho tayo para umasenso. Hindi ko malimutan yung mga iniwan na mga values ng parents namin. And it's not only for me, it's for everyone. Pare-pareho kami lahat. Kaya, magtaka kayo kahit na si BK, kasi kapatid ng father ko yung nanay niya. So, we have the same upbringing. Pag binastos ka, hayaan mo sila. What is important, you're doing your job. Hindi ko makalimutan yun eh, kasi I was having a breakfast with my father and mother nung in-advise nila ako. So, hindi ko malimutan lahat yun. And there is no CSI without Dagupan City. Lahat na tumulong sa amin, yung mga customers. Kaya we are trying our best to maintain the lowest price, the best price, because we have to give back to the city. And remember, yung lupa na dinodonate ng pamilya ko for the city hall, walang ibang hidden agenda, but because kami ay may utang na loob sa Dagupan. Yan lang. Kami ay nagbibigay, kami ay hindi nagbebenta. Because we want na hindi na ako forever na maging mayor. Di ba? So, the family wanted something na para bang maiwan sa Dagupan City na sabihin natin, para makita nila yung utang na loob namin ay binabalik namin sa kanila. Yun lang naman. Wala nang iba, pero iniisipan nila kasi parati ng masama, which is never na nangyari sa isip namin yun. Yung sasabihin nila kung yayaman pa ako. Alam nyo, sa akin, happy na ako sa buhay ko. Nakakakain naman ako ng libre. Kahit na ako, masaya lang ako. May pagkain ako, meron akong
Meron akong, actually, masaya na sa akin lahat. Wala akong, hindi kasi ako yung tao na, yung maluho kasi. Makapunta ako ng ibang bansa, okay na sa akin yun. Makapasyal ako, makaaral ako kung anong magandang gawin for dagupan. Okay na yun. If I have to sacrifice, I will sacrifice for dagupan. Yung 3 years po na pambabastos po yan. Well, alam nyo, grabe yun. Bilang one-time chief executive of one of the biggest company in Dagupan. Babastusin ka lang nila. Sino ba sila? Sino yung mga nambabastos sa'yo? Pero wala akong pakialam. Kasi end of the day, I still go back to my family. I enjoy all the blessings that we have. Sila, bahala sila sa buhay nila. But I want to leave a legacy for Dagupan. It's not only a legacy, but an image na people look up to Dagupan City. Being a model for other cities. At ako'y masaya po pag ako'y nasa ibang bansa dahil pag nakita ko ng ibang bansa, ini-invite po ako sa kanila. And very proud din ako kasi pag nagpipresent po ako doon, nakikita nila yung presentation ko, gusto nilang i-present ko sa bansa din nila. So, inisip ko sa sarili kong syudad, inabastos ako. But anyway, ilan lang naman sila? 7 out of the 80,000 voters. 82,000 voters. Okay na sa akin, masaya na po ako at ang tiwala ng tao sa akin, ibig sabihin, tama po ang aking ginagawa at hindi po nasayang yung aking trabaho at lalong magiging mas masipag pa po ako sa aking pagbabalik. Ay lalo kong pupuntahan yung mga hindi ko pa nakita na mahihirap sa buhay. Unahin ko po sila. Sobrang mahal yung Dagupan. Ganun po, Katatapos ng mahal. birthday niyo, Mayor, may birthday wish pa ba kayo? Meron pa ba kayong kahilingan na makuha ninyo sa estado niyo po ngayon? Ang hiningi ko lang, matapos ko lahat yung mga projects ko program. So, it's not only 3 years. Kasi, nasasayangan ako eh. Yung natalo ako noon, ang dami ko nang na-start. Nung natalo ako, hindi na tinuloy. Ngayon, nasasayangan ako. Sabi ko, paano yun yung hirap po sa basura? Hirap po sa kalusugan, hirap po sa edukasyon. Sa mga mahirap na mga tulong. Pag hindi ako nakabalik, paano kaya? Sayang na naman. Ang hirap pong mag-umpisa. So, ang wish ko lang sana, matapos kong lahat nung naumpisa ko, the projects and program, na maramdaman ng mga mahihirap na meron gobyerno na nandito na tumutulong sa kanila. Kaya alam nyo, up to now, kaya ako inorganize yung Marong Ina. Meron ako mga nagbibisitang mga patay na bakit siya namatay. Pupunta ako sa mga patay, hindi lang po bumisita sa kanila. Kinukuha ko yung rason. Ganon din si Vice. Nagbibigay ng feedback sa akin. Meron akong napunta na isang nanay. Yung baby hawak ng tatay. I think it's in Bukig. Sabi ko, ano pong nangyari sa asawa niyo? Skip down tiyan. After na nanganak. Ano pong nangyari? Hindi ba nagpa-check up? Pina-check up naman. And after that, hindi na nagreklamo eh. Kasi sobrang hirap ng pamilya. Kita mo yung bahay nila. Ang hanap buhay niya, pag wala siyang construction work, ay kailangan niyang pumunta sa ilog ang mangisda para may makain yung anak. Kaya hindi pwedeng namamatay ang nanay na ganyan-ganyan lang, na hindi natutulungan. May namatay din isang nanay sa another barangay. Sabi ko, bakit siya namatay? Hindi ba kayo lumapit? Ganun-ganun. Hindi alam eh. Kulang. Although we have served more than 300, I think 80,000 times. Kasi babalik-balik yun eh. Pag bibilangin mo, 1, 2, 3. Nung bago ako umupo, nasa kwan lang eh, 1/4 ang service na naibibigay. Nung bumalik ako,
times more than 400%. Sa akin kulang eh. Kasi ba't may namamatay na hindi natulungan? And then yung nalaman ko na may namatay na anak yatas panganak sa tricycle. Pero hindi ako mayroon nun. Kaya ako interesado masyado dun sa Mother and Child Hospital. Kasi dapat, bago yung kakabuntis ng nanay, kailangan bantayan na yan. Kaya nga yung sa nutrition, tinanong ko, bakit may stunted na bata? So, in-improve ko yon aside from binibigyan ng gulay, itlog, manok, whatever, gatas ang kulang. Kaya nagbigay kami ng maternity na yung nanay na gatas. Milk for pregnant women. So, dinagdag ko yun. So, itong pagbili ko, ganun din. And ang maganda doon, ang report sa akin ng nutrition, yung mga stunted, yung mga malnourished, maraming naging regular ang weight. Yun. So, kaya ako talagang gustong-gusto ko nang bumalik. Kahit na napagod ako nung election, yung kung pwede nga, may bilangan pa kasi, baka hindi ako manalo eh. So, after bilangan, the following day, nagtrabaho na ako kasi hinahanap ko na yung trabaho talaga. At hindi ako makahintay. I will be meeting with a different department head, siguro starting Monday. Because kailangan kong alamin yung budget, kung ano pa yung mga naiwan na supplies, and kailangan i-release na mga financial assistance, scholarship, kung meron man yung mga manggagaling sa national, I have to work with the national government sa DSWD or the DOLE. Sana maayos na. So, ganun ko kamalang dagupan. Ganun din ang ating Vice Mayor. Mabait lang po yun. Akala nila walang imig, ganyan. Mahal na mahal, pareho kami. Mahal na mahal namin dagupan. Hindi lang kami yung tao na madaldal. Ganun lang.